Plano po ng isa sa mga nagpetisyon laban sa martial law sa Mindanao na iapila ang naging desisyon ng Korte Suprema. Nangangamba ang ilang grupo na baka raw kasi hindi lang ang Mindanao ang makatikim ng batas militar sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Si ACT Party List Representative Antonio Tino, isa sa petitioner laban sa pagdedeklara ng martial law sa buong Mindanao. Nababahala sa desisyon ng Korte Suprema pabor sa martial law. Posible raw na hindi lang Mindanao ang makatikim ng batas militar sa ilalim ng administrasyong ito. Sabi niya, pinag-aaralan ng kanilang grupo ang paghahain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. Dahil sa decision na ito ay wala nang hadlang. No, una para sa pag-extend pa ng martial law sa Mindanao. Pangalawa, yung paglawak pa ng saklaw. Maaring hindi na lang sa Mindanao ang maging deklarasyon ng martial law. Isa lang ang petisyon ng grupo ni Tino sa ilang petisyong pinag-isa ng Korte Suprema at dinesisyonan kanina. Petitioner din si Representative Edgar Erice kontra sa martial law declaration pero hindi na raw siya interesadong mag-file ng motion for reconsideration sa Supreme Court. So dapat pag-aralan din ng pamahalaan na sa kasalukuyan ilibit na yung deklarasyon dun sa at least mga dalawang region para naman hindi maapektuhan masyado yung imahe ng bansa. Sabi naman ng petitioner na si Ifugao Representative Teddy Bagilat, ang dapat bantayan ngayon ang posibleng pagpapahaba at pagpapalawig ng implementasyon ng martial law. Ayon naman sa abogado ng gobyerno na si Solicitor General Jose Calida, ipinapakita ng desisyon ng Korte Suprema na meron talagang nagaganap na rebelyon na banta sa buhay ng mga Pilipino sa Mindanao. Kaisa raw ng Pangulo ang Korte Suprema sa pangangalaga sa kasarinlan at teritoryo ng Pilipinas. Ayon naman sa Malacanang, may pangako ang Pangulong Duterte na ipagtanggol ang sambayanang Pilipino. Sa desisyon daw ng Korte Suprema, nakakaisa na ang lahat ng sangay ng pamahalaan sa iisang kalaban. Kaya hiningi nila ang pagsuporta ng publiko sa mga otoridad. Sabi naman ni Pangulong Duterte, I would give the due respect to the opinions, this dissenting ng nagsulat ng questioning the martial law power of the President. Months before I was telling you, I'm warning the nation, do not force my hand into it. Because if I ever declare martial law, tatapusin talaga natin to. For as long as there is one terrorist dyan sa Marawi na yan, hindi ba hinto yan? sa ilalim ng saligang batas, pwedeng ipatupad ang martial law sa maximum ng 60 araw. Sa pagkakataong ito, hanggang July 22 po yan. Ngayon, kung gusto mag-extend ng Pangulo, kailangan muling dumaan siya sa Kongreso. Should die a natural death after 60 days. 1 month, 1 week later, baka pwede rin mag-declare uli. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.